Tita, how to deal with lazy unemployed husband? Matagal na akong nahihirapan. Live-in na kami ng partner ko ng 5 taon at mayroon kaming isang anak, 4 na taon. Pareho naman kaming nagnanais bumuo ng pamilya, kaya lang pakiramdam ko ay nagmamadali yata kami. Hindi ko man lang siya nakilala ng matagal, kaya ngayon para bang ako ay nagsisisi. Ang unang taon ay puno ng paglipat at pag-aayos ng bahay para sa amin at sa aming baby. Nanatili ako sa bahay kasama ang aking anak sa loob ng 10 buwan, habang siya ay nagtatrabaho. Pagkatapos, naramdaman kong kailangan kong lumabas ng bahay at maghanap ng trabaho, kaya napagdesisyonan niyang mag-resign dahil during the time, siya ay ang nag-aalaga sa aming baby. Pero ngayon, 3 taon nang lumipas, ang anak namin ay pumapasok na sa libreng pampublikong daycare. At ang tanging ginagawa ng asawa ko ay matulog at abalahin ang sarili sa kanyang mga hobby. Maliban sa paminsan-minsang pagsundo sa daycare at pag-aalaga sa bata para makapaglinis ako, wala na siyang ibang ginagawa. Lahat ay nasa akin na niya inaasa. Mapapinansyal, pagpaplano, gawaing bahay, lahat ng mga kinalaman sa bata, sa kusina at pamimili. Pakiramdam ko ay sobrang bigat na nito sa akin, tita. Parang malapit na akong sumabog. Palagi naman akong humihingi ng tulong sa kanya dahil hindi ko na talaga kaya na mag-isa. Pero madalas niya akong hindi pinapansin o kaya ay makikinig na lang siya tapos 2 araw ganun pa rin. Bumabalik pa rin sa dati. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang sinabi ko ang marriage counseling, pero ang sagot niya ay, naku, mas mabuti pang ipangbayad mo na lang yan sa pagkain kaysa gastusin sa counseling. Wala na kaming intimacy, halos wala na rin komunikasyon, at ang tanging dahilan kung bakit pinagtitiis ko ito ay para lang sa anak namin. Tita, tatanong ko lang kung meron na bang nakaranas ng ganitong sitwasyon at nagawa bang baguhin ito sa buhay nila. Ano po ang may papayo ninyo para mapakiusapan ko siya na ayusin namin ito bago humantong sa hiwalayan? 2 ang anak mo, hindi 1. Sa ngayon, ang asawa mo ay may napakagandang sitwasyon. Libreng pagkain, libreng tirahan, at buong araw naglalaro ng video games. Yun yung hobby niya, di ba? Wala siyang iniintinding problema at wala ring responsibilidad. At kapag napag-uusapan ang pangangailangang mag-mature at maging isang responsableng adult, wala siyang interes. Sabi niya, mas mabuti pang ipangbayad mo na lang sa pagkain kaysa gastusin sa counseling. Ang sakit niyan ha. Ang ibig sabihin nito ay hindi ako magbabago kaya huwag mo nang subukan. Yun yung gusto niyang sabihin sa'yo. So may karapatan kang mainis at magalit dahil hindi natutulungan ang mga pangangailangan mo bilang asawa. So habang abala siya sa mga kagustuhan niya, hindi ko sasabihin na mas mabuti na lang kung wala siya kahit na yun ay yung totoo. Pero ito ang sasabihin ko, ang isang relasyon ay two-way street. You guys are a team. Sabay dapat kayong gumagawa sa buhay ninyong mag-asawa. Nagtutulungan. So sa nakikita natin dito, kung nakakaya mo ang lahat ng bayaran ng bills at isabay sa chores and childcare, wala yung pinagkaiba kung iiwan mo din siya. Di mas mabuti na lang na maging single ka na lang kesa naman masama ang loob mo sa tuwing nakikita mo siyang tamad lang at walang ginagawa. Wala siyang balak magbago, sis. Pag-isipan mo ang bawat desisyon na gagawin mo. Ayun lang, hanggang dito na lang ang inyong digital tita nagkikwento. Follow for more.